Into this video, pag-usapan naman po natin, isa pa rin po sa mga document ng Barangay Budget Preparation, which is Annual Investment Program. So, take note po, and disclaimer na rin po, ito po ay para lang po sa mga barangay budget, no? Then, kung ano man po yung mga ginagamit naming details dito, mga nabanggit dito is example lang po ito. Wala po ito kinalaman sa kahit ano man pong barangay. Hello partners! Magandang araw. Kamusta po? So, ito po yung ating form, no? For the fiscal year, so ilalagay po kung anong fiscal year po ang inyong ina-allocate na budget. Then, annual investment program. By program, project, activity, by sector. No? So, dito po nakalagay lahat. Ilalagay po muna kung anong barangay natin, municipality or city, then anong province. So, dito po sa first column, ang ating annual investment program reference code. Then, sa ating pangalawang column, ang program, project, or activity description, implementing office, then schedule of implementation, nag-start at saka kailan siya makukompleto. Then expected output, funding sources, no? Mga source ng ating fund, amount in 1,000 peso. So sa personal services, sa MOE, capital outlay at yung ating total. Dito po nakalagay lahat ng ating mga nakalagay nga po dyan, no? Annual investment program. Ano po ba yung mga investment programs po ng ating barangay? So nakalagay po lahat yan dyan. Dito po sa ating general public services sector, so dito po nakalagay kung anong mga kailangan natin gawin. Sa general administration program, enforce of laws and ordinances. So sino po ba ang magpapa-implement niyan? Halos lahat naman po sangguniang barangay, no? From January to December, laws and ordinances enforced. Then general fund, ayan po yung kanyang personal services fund, no? Allotment sa MOE. So itong mga details na to, makikita din po natin kung ano yung nandoon sa ating barangay budget ordinance, no? Ito sustain peace and order, para naman po ito sa ating mga PCSF o sa ating mga barangay tanod. So yan po lahat. Settle conflicts, cases, keep all records of barangay documents and meetings, keep custody of barangay funds, maintain barangay sanitation program, ensure portable water supply maintenance. And para po yan sa general public services. Para naman po sa ating social services sector, preparatory learning, nutrition and enhancement program, delivery of health services, protection of welfare of women, rehabilitation of multipurpose hall, evacuation, support for the senior citizen affairs, support for PWD affairs, supplemental feeding for malnourished children, campaign against illegal drugs. So yan, social services. Andyan naman po lahat yan. Sa page 2, another services sector, no? Response, relief and recovery sa QRF kung sakaling nagkaroon ng mga disaster, preparedness and mitigation. So ito po yung mga program ng BDRM. So nakalagay din po dyan yung mga allotment, kung magkano yung allotment. So sabi ko nga po, lahat naman po ng details na to na nilalagay dito, nanggagaling lang din po doon sa ating barangay budget ordinance. So ganyan lang po pag fill up dito niyan. So ang gagawa po nito ay si barangay secretary, no? Siya po ang mag-accomplish nito. Then signed by barangay treasurer. Usually nagtutulong yan silang dalawa, magkatulong yan sa pagbuo ng mga ganitong document. Then attested by the punong barangay. So yan, isa rin po sa ating mga document na piniprepare para po sa
budget allocation. So kasama rin po ito sa isa-submit sa ating municipal budget office para po sa pagbuo ng ating barangay budget. Okay? So partners, thank you very much and God bless.